sa paningin ng Diyos. So English po ay in the eyes of God. So malaki po ang pagkakaiba kung paano tignan ng Panginoon yung bawat isa sa atin kesa sa pagtingin natin sa ating sarili. Lagi po nating tandaan yan. Kasi ang Diyos po, palagi po siyang positibo. Tayo naman, mas madalas, palagi tayong negatibo. Di ba po? Pag tumingin tayo sa salamin, lagi po nga, hindi tayo satisfied. Ano ba to? Bakit ba ganito yung buhok ko? Bakit ba ganito yung ilong ko? Bakit ba ganito yung bibig ko? Di ba? Bakit ba yung ganito yung katawan ko? So, palaging ganun lang po tayo, kababaw, tumingin sa ating sarili. Pero alam nyo po, kapag ang Panginoon ang tumingin sa atin, laging tagos doon sa nakikita natin. Kaya iba po ang pagtingin ng Panginoon sa atin kesa sa pagtingin natin sa ating sarili. At bilang mga mananampalataya, dapat po maunawaan natin yung kahalagahan kung paano tayo tinitignan ng Panginoon. Kung meron po kayong mga banal na kasulatan, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng unang Korinto, chapter 2, verse 14. 1 Corinthians 2:14. Sabi po diyan, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga iyon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. So, sinasabi nga po dito na not unless na tayo po ay pangunahan ng Espiritu ng Diyos, that's the only time na mauunawaan po natin kung ano yung mga kapahayagan ng Panginoon sa atin. So ito po yung nagiging dahilan kung bakit maraming tao ang naglalabas-masok sa simbahan pero hindi umaapekto sa kanila ang salita ng Diyos. Sapagkat sabi po diyan, hindi sila namumuhay ayon sa Espiritu ng Diyos, or ang kanila pong paglakad ay hindi sinasamahan ng Espiritu ng Panginoon. So ang Espiritu po ng Panginoon ay binigay sa atin upang mas maging maunawaan natin ang kanyang salita na ibinigay po sa atin. So kaya nga po, madalas sa atin, iba yung pananaw natin sa buhay kesa yung gusto ng Panginoon na mangyari. And madalas po, kaya tayo nakakaranas ng mga mahirap na pagkakataon, nakakaranas ng mga problema, nakakaranas ng mga kabiguan, kasi mas pinipili po natin yung ating gusto kesa sa gusto ng Diyos. Mas ipinipilit natin yung tingin natin kesa dun sa tingin ng Lord. Di ba? Palaging, madalas pag tumingin po tayo sa buhay, palaging pabalik. Hindi po natin nakikita yung magandang hinaharap natin. Ang lagi po natin nakikita yung pangit na nangyari. Di ba? Ganito ako noon, ganito siya sa akin noon, ginanito nila ako. Pero, dapat maunawaan po natin, lagi, tingnan po natin yung magandang plano ng Panginoon na nilaan sa atin sa hinaharap. Sinasabi po ng salita ng Diyos na mayroong mabuting plano ang Panginoon sa atin. Kaya dapat panampalatayanan natin na yung mabuting plano ng Panginoon ay mangyayari sa ating buhay. Sabihin mo po sa katabi mo, may mabuting plano si Lord para sa iyo. Diba? Marami pong pagkakataon, hindi natin nakikita yung mabuti sa iba. Sabi, kailangan pa natin makaranas ng hindi mabuti para ma-appreciate natin yung mabuti. Pwede naman po, diba, na makita natin palagi yung mabuti, yung positibo sa buhay. Diba, yung panahon ng pandemic, marami pong tinakot yan. Marami sa atin na walang po ng kabuhayan, marami sa atin ang nagkaroon ng sakit. Pero ano pong isang magandang dapat nating pasalamatan sa Lord?
Nandito pa rin po tayo at tayo po ay buhay. Kahit na hindi maganda yung nangyayari sa ating paligid, meron pa rin pong mabuting bagay na pwede tayong ipagpasalamat sa Panginoon. Di ba po? Sino po dito ang merong salamin sa kanilang mga bahay? parang napakalungkot po nung bahay na walang salamin. Ano? Kahit nga po sa mga bagay, no, lalo na po pag babae, palagi pong may salamin. So, sana po, kapag po tayo ay nananalamin, makita po natin yung sarili natin na mas mabuti kesa doon sa ating nakaraan. Di ba? Wag po natin ibalik yung mga pangyayari sa nakaraan. Palagi po nating isaisip yung magandang kinabukasan na nakalaan para sa atin. Di ba? Minsan yung tingin po natin ay hindi kasing linaw nung tingin ng Panginoon. Di ba pag yung pong napansin niyo po ba yung word na ambulance? Pag kayo po ay humarap dun sa sasakyan, makikita niyo po baliktad. Di ba? Baliktad po yung pagkakasulat ng ambulance. Hindi mo po yan mababasa ng normal. Maliban na ano po? Malibang tumingin ka sa salamin. Na pag yan po ay nasa likod niyo po yung ambulance, sumingin po kayo dun sa rear mirror ng inyong sasakyan, tsaka nyo lang po makikita ng malinaw, ay, ambulance pala yun. So minsan ganun po tayo. Pag sa sarili po natin na tinignan, parang walang kaayusan. Di ba? Parang hindi natin maintindihan. Pero kapag tumingin po tayo doon sa paraan ng pagtingin ng Panginoon, makikita po natin ng malinaw na napakaganda po pala ng ating buhay. Kaya alam nyo po, kahit ano ang itsura natin, dapat paghaharap po kayo sa salamin, sabihin nyo po sa sarili nyo, kakilakilabot ka talaga. Yung kakilakilabot po, ginamit po yan sa Bible, hindi po nakakatakot. Baka sabihin, si pastora naman kakilakilabot, nakakatakot yun. Ibig sabihin po, sabi, we are beautifully and wonderfully made by God. Isa po tayong obra maestra ng Panginoon. Kaya hindi po natin dapat tignan yung ating sarili. Di ba? Na pangit o walang kakayahan na masigit ang iba. Kasi sabi po, ang bawat isa sa atin ay obra maestra ng Diyos. Sabi mo, isa kang masterpiece. Ayan. Sa totoo po, sa ayaw nyo at sa gusto, masterpiece po tayo ng Lord. Diba? Sa ayaw nyo po at sa gusto, yan pong katabi nyo, masterpiece po yan ng Panginoon. So alam nyo po ba, maraming pagkakataon sa buhay natin, ang tayo ay nalilinlang ng mga nakikita natin. Diba? Pumunta ka sa mall, nakalagay doon 50% off. Di ikaw naman, tuwan-tuwa ka, pili ka ng pili. Yun naman pala, ang 50% off, yung nasa ibabaw lang, yung nasa ilalim na kinuhanan mo, hindi. So, pagbayad mo sa counter, same pa rin yung price. Nakaranas po ba kayo ng ganon? Ako po ay nakaranas na ganon. Nakalagay pa 70% off. Di ako naman po tuwan-tuwa, kumuha ako. Ano po yun mamahalin na t-shirt. Pagdating ko po sa counter, 1,200 po ang isa. Sa sobrang hiya ko naman po, hindi ko na binili ko na. Kaya lang, pagkabili ko po na, hindi na ako kumain, umuwi na. So, marami pong pandaya, no, sa ating buhay. Minsan makikita mo, buy one, get one. Diba? Pero yung pag tinignan mo po yung presyo niya, presyo na nung dalawa. Diba? Kaya dapat maging maingat po tayo doon sa kung paano natin tinitignan yung mga bagay. So ngayon po titignan natin yung prinsipyo ng pagtingin ng Diyos sa mga bagay sa ating buhay. Okay? Sabi po sa una, wise is foolish. Sabi po ng Panginoon, di ba? Yung karunungan sa marami ay kamangmangan sa Diyos. So bakit po ganon ang kaisipan ng Panginoon? Sabi po sa 1 Corinthians
chapter 1, babasahin po natin simula verse 19 to 21, and then lalakdaw po tayo sa 27 to 31. Sabi po sa 19, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan o wawasakin ko ang karunungan ng marunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? Hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan? Sapagkat yaman sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marununong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. 30, datapwat sa Kanya kayo'y nangasa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan. 31, na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. So, sabi po dito, ang karunungan ay kamangmangan sa Panginoon. Bakit po? Ibig po ba sabihin nun, hindi ka na pwede maging matalino? Hindi ka pinili ng Diyos kapag ikaw ay matalino? So, ito po ang ibig sabihin niyan. Ibig sabihin po niyan, kapag mas binibigyan natin ng halaga ang kaalaman na walang kaugnayan sa Diyos, ito po ay kamangmangan sa Panginoon. Mahalaga sa Panginoon na maging pangunahin sa buhay natin, na malaman natin ano ang kanyang kalooban, malaman natin sino ba talaga ang Panginoon sa ating buhay. No? Kaya po, dapat una, ang mga mananampalataya palagi pong nagbabasa ng Bible. Kasi ang banal na kasulatan, ito po ang ating gabay. Di ba? Masyado po nga, punong-puno ng mga makamundong bagay, makamundong kaalaman, di ba? Minsan updated tayo sa current events. Tapos pag tinanong tayo, ano ba yung unang nilikha ng Panginoon? Hindi natin alam. Di ba? Kilala natin yung lahat ng sumisikat at nalalaos na artista, pero pag tinanong tayo, pwede mo bang i-recite ang 10 Commandments? First commandment pa lang, hindi na natin alam. Nakikita niyo po yung pagkakaiba. Minsan mas interested tayo sa mga bagay na walang kaugnayan sa Diyos kaysa sa may kaugnayan sa Diyos. Kaya nga po dito sa church natin, ini-encourage po natin, una, sa ulo po natin, yung 10 utos. Kasi ito po yung pangunahing gabay sa atin. Napakasimple po. Nagabay nito, wala pong anumang complications, di ba? Hindi kasing hirap ng mathematics. Di ba? Wala ka nang isosolve. Kailangan mo lang i-memorize, yun na yung magiging gabay mo. So kahit po sa math, meron kang rule na dapat sa uluhin para maging magaling ka sa pagsosolve ng problem. So ganun din po sa buhay natin. Para maging hindi po mahirapan tayo sa pagsunod sa Panginoon. So, ang bawat isa po sa atin, kahit sa tingin natin, tayo po ay kulang sa kaalaman
magamit ng Diyos, mas gusto po ng Panginoon yon. Bakit? Kasi meron pa pong pagkakataon ng Panginoon na tayo ay turuan para magamit tayo para sa kanyang kaluwalhatian. So sabi, pinili po ng Diyos yung mahihina. Bakit po? Para wala tayong ipagmamalaki. Aba, nung tinawag ako ng Lord, marami na akong alam. Aba, nung tinawag ako ni Lord, matatag na ako sa pananampalataya. Di ba? Wala ka ng pag masyado na po magaling ang tao, wala nang space para gumawa pa ang Diyos. So kaya sabi po, pinili ng Panginoon, although pinipili naman po ng Diyos yung mga may karunungan, kasi meron naman po may karunungan na hindi sila boastful, di ba? Hindi nila ipinagmamayabang yung kanilang naabot, yung kanilang karunungan. Ipinagkakatiwala pa rin nila sa Diyos yung kanilang buhay. Di ba? Ang Panginoon po, ipinanganak sa isang sabsaban. Ba't hindi po kaya sa isang kaharian? Kasi siya naman ay anak ng Diyos. Pero bakit pinili niya po sa sabsaban? Di ba? Para hindi natin masabi na yung mga sinasabi ng salita ng Diyos ay hindi bagay sa atin kasi hindi siya nakaranas ng hirap. Di ba? Nagsimula po ang Diyos sa pinakamababa para lahat ng station sa buhay, lahat ng level ng tao, ibig sabihin, kayang abutin ng Panginoon. So hindi po naninino ang Diyos. Kung ikaw ay sa tingin mo ay mahina, hindi ganun ang tingin sa iyo ng Panginoon. Kung ikaw ay nanghihina, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Kung nagkukulang ka ng karunungan, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kaalaman. Di ba po? Kaya mahalaga na palagi itinitiwala po natin ang buhay natin sa Panginoon. Pinipili po ng Panginoon ang mahihina para mas lalong maluwalhati siya kasi meron po tayong mabuting patotoo na ako ay walang kakayahan pero dahil sa Panginoon nagawa ko ang mga bagay na ito. Di ba po? Kita nyo po, sa dami na magagaling na mandirigma ng Israel, sino pong ginamit ng Panginoon para talunin si Goliath? Si David, isang bata na walang kakayahan. Di ba? Sinuotan po siya nung kasuotan ng pangmandirigma, halos hindi po siya makalakad sa bigat. Samantalang yung mga mandirigma ng Israel, kumpleto pa yung gamit nila, pero hindi sila nakalaban kay Goliath. Pero si David, ang tapang po niya di ba? So bakit po? Tinignan niya si Goliath na hindi niya kalaban, kundi kalaban ng Diyos. Hindi niya tinignan yung kanyang sarili na makikipaglaban, kundi tinignan niya yung dakilang Diyos na mangunguna sa kanya sa pakikipaglaban. Alam niyo po, minsan may mga pinagdadaanan tayo sa buhay na mahirap. Akala natin hindi natin kakayanin. Pero kapag tinignan po natin na ang mga laban natin sa buhay ay hindi po laban, kundi ito ay laban ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng lakas ng loob sapagkat alam natin na ang Diyos natin pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan at Diyos na mananagumpay. Di ba po? Huwag po tayong matakot. Marami pong story sa Bible na yung inisip nila na hindi nila kaya, nung samahan sila ng Panginoon, nakagawa sila ng mga dakilang bagay na hanggang ngayon po nagiging encouragement sa atin. No, darating po ang panahon, yung kwento nyo naman po ang ikukwento nyo kung paano po kayo ginamit ng Diyos. Di ba? Ang Diyos po sa Bible, gumamit siya ng kwento na kahit yung mga matatalino hindi naiintindihan. Di ba? Gumamit, ano po yung ginamit ng Lord sa Bible? Mga talinhaga. Yung mga matatalino, mga Bible scholars, hindi nila maintindihan yon. Pero yung sikreto po noon, yung ibig sabihin, inireveal ng Diyos sa mga common people.
Kaya alam niyo po, mapalad po tayo. Dahil sa dinami-dami ng tao, isa po tayo sa pinili ng Panginoon na maging part ng kanyang family. Kaya sabi mo po sa katabi mo, mapalad ka. Di ba? Huwag po nating isipin na mas mapalad ang iba kasi mas maganda yung bahay nila. Isipin po natin, tayo ay anak ng Diyos, kaya mas mapalad po tayo. Amen? So, pangalawa po, sabi dyan, poor is rich. So, yun daw pong mahirap sa Diyos ay mayaman. Dahil hindi po ikinukonsider ng Diyos yung kayamanan sa lupa. Alam niyo po, yung kayamanan dito sa lupa, ito po yung pinaka-deceptive. Ito po yung pinaka-mandraya, no? Na bagay na pwede tayo magkaroon sa buhay natin. Bakit po? Madalas, kapag tayo po ay well-fed, no? Pag yung nasusustain po yung ating pangangailangan, minsan naisip natin, parang hindi natin kailangan ng Diyos. Diba? Tayo po'y nagpe-pray, pero iba yung eagerness sa prayer nung matindi yung pangangailangan sa Panginoon. Diba? Imagine niyo po kung bukas, wala ka ng pambili ng pagkain, hindi mo ba titindihan yung panalangin ngayong gabi? Lord, tinitiwala ko po na bukas magkakaroon po kami ng kakainin. Pero kung ikaw po ay meron sagana, hindi mo na kailangan, Lord, I pray, magkaroon po kami ng kakainin bukas kasi alam mo naman may kakainin ka. Di ba? Hindi ka manana, Lord, sana may pambayad ako ng kuryente, ng tubig, may pambayad ako ng tuition kasi alam mo naman na meron ka. Kaya alam niyo po minsan, pag tayo ay yumayaman at hindi naging kabahagi ang Panginoon, hindi na tayo umaasa sa Diyos. Kaya sabi po, ang Diyos ay mahabagin doon sa poor in spirit, no? Kaya hindi po sinabi dito na kumot mayaman ka ay hindi ka nakakahabagan ng Diyos. But sabi, anuman ang kalalagayan natin sa buhay, lagi natin isaisip na lahat ng bagay na meron tayo, yan ay mula sa Diyos. Kasi kung tayo po ay yayaman pero malayo sa Diyos, sabi, tayo po ay mamumuhay ng malungkot na buhay. Nabibili natin ang gusto natin, di ba? Nagagawa natin ang gusto nating gawin. Nakakarating tayo sa gusto nating puntahan, pero kung hindi po natin kasama ang Lord, at the end of the day, iba po yung saya ng buhay na palaging kasama ang Panginoon. Meron kang kapayapaan. Kahit wala kang gagastusin sa kinabukasan, natutulog ka na mahimbing, may kasama pang hilik. Kasi alam mo na ang Panginoon ay magpo-provide ng pangangailangan mo. Di ba sabi po, ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay Diyos na mabuti. Kaya niyang utusan kahit ang masama para tugunin yung ating pangangailangan. Di ba po? Kahit yung mga kuripot, kaya ng Diyos hipuin yan para matugunan yung pangangailangan mo. Dahil bakit po? Wala pong imposible sa Diyos. Amen? So, kung tayo po ay yayaman, hindi po masamang yumaman. Baka sabi ni Pastora, hindi daw dapat mayaman. Masama po bang yumaman? Hindi po. Gusto nga ng Panginoon, mayaman tayo. At yun ang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sino po dito ang gusto magkaroon ng breakthrough financially? Taas ang kamay. Ay, yung hindi po tumaas, ano pong gusto nyo? Pagpe-pray po natin na kayo maghirap. Pwede po bang lahat tayo muna ay tumayo? Ayan. Itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Tayo po ay magpe-pray ng financial breakthrough dito po sa ating church. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ikaw po na Diyos na pinaglilingkuran namin ay Diyos na dakila at Diyos na mabuti. Naniniwala po kami, Lord, sa bahay-sambahan na ito. Patuloy na bubuksan mo, God, ang durong awan ng langit at ibubuhos mo ang iyong pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, naniniwala po ako na patuloy na kami ay pagpapalain mo
Ang buhay namin, Panginoon, ay magiging pabuti ng pabuti. At payaman ng payaman. Inaangkin po namin ito, Lord, sapagkat ito ang pangako mo sa amin. Marami, Panginoon, ang maaabot ng iglesyang ito sapagkat ang bawat isa sa amin ay pinagpala mo. Salamat po sa iyo, God. We release your blessing of abundance and multiplication sa bawat miyembro, sa bawat pamilya, Panginoon, ng bahay-sambahan na ito sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo. So sabi po ng Bible, hindi po masama na yumaman kasi ito po ang plano ng Diyos sa atin. Pero may babala po. Kapag tayong yumaman, sabi, huwag po nating ilagay yung ating puso doon sa ating kayamanan. Kasi sabi po ng salita ng Diyos, for where your treasure is, there your heart will also be. So kung tayo po ay yayaman, dapat po kasama natin ang Panginoon. Sabi po, no man is rich unless he has the blessings of God in his life. And no man is poor who is an heir to heaven. Sabi, wala daw pong tao na mayaman maliban na ang pagpapala ng Diyos ay nasa kanyang buhay. At wala daw pong tao na mahirap na tagapagmana ng langit. So tayo pong mga anak ng Diyos ay pagdating ng panahon, magkikita-kita po tayo sa langit. Bakit po? Dahil tayo po ay tagapagmana ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, tagapagmana ka. Di ba? So, dito man po, hindi man maganda yung ating sasakyan, hindi man maganda yung ating bahay, hindi man madami yung laman ng pitaka natin, pero sabi po, doon sa langit, yung ating pong lalakaran doon ay gintong lantay, di ba? Yung mga walls, sabi, mga mamahaling bato, yung papasukan mong gate doon ay kasing ganda ng perlas. Imagine niyo po yun. Parang yung description doon, wala pong gano'n na bahay dito. Sa langit lang po yun. Sino po ang gustong maranasan yon? Oh, wag po tayong lalayo sa Lord. Di ba? Mabilis pong sumagot ng amen eh. Di ba? Pero pag i-apply na po natin, medyo mahirap po yun. Di ba? Kaya dapat po sabi, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Huwag po tayong titingin sa tao. Dahil pag sa tao po tayo titingin, mabibigo po tayo. Lagi po tayong tumingin sa Panginoon. Amen? So kaya nga po, mas pahalagahan natin yung kayamanan sa langit. Diba? Sabi po nung kanta, mag-ipon ka, kayamanan sa langit. Hindi ko na po alam yung kasunod eh. Panahon pa po kasi ni Ate Doyet yun eh. Kita nyo po, yung earthly treasure, nakakapagbigay po yan ng pansamantalang kagalakan. Pero, yung kayamanan pong makalangit, sabi, hindi mo yan maikukumpara sa earthly treasure. Bakit? May kasama po yung kapayapaan, kagalakan na nagmumula po sa Panginoon. Amen? So, kaya nga po, lagi natin tandaan, kung tayo po ay yayaman, isama po natin ang Diyos. Diba? Huwag po nating isipin na pag pinanganak tayong piso, mamamatay tayong piso. Hindi po ganyan ang plano ng Diyos sa atin. Sabi, God sees us differently. Kung ipinanganak kang piso, mamamatay kang tagapagmana ng langit. Amen? So, pangatlo po, humble is great. Yung mapagpakumbaba daw po ay dakila. So, sa mundo po natin ngayon, marami po ang uhaw na uhaw, no? Sa pagiging dakila,
uhaw na uhaw para kilalanin ng mga tao, pero lagi po nating tandaan na mas iginagalang po ng Diyos yung may mapagpakumbabang puso. Di ba? Kung sino po ang gustong mauna ay mahuhuli at ang nahuli ay mauuna. Kapag tayo po ay may mapagpakumbabang puso, ang Diyos po ang magdadakila sa atin. So, ang kadakilaan po sa mata ng Diyos, hindi po ito yung buhay na walang tulong niya. Palagi kailangan po natin ang tulong ng Panginoon. Lagi nating alalahanin na ang Diyos ang lumikha sa atin. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay at anytime kaya yang kunin ng Panginoon sa atin. 'Di ba? So, kaya dapat po ma-realize natin na I am nothing without Christ. Kung hindi po dahil sa Panginoon, wala po tayo dito. Hindi po tayo nandito dahil sa mga tao, diba? Hindi po tayo nandito dahil sa pangailangan, kundi nandito po tayo dahil sa Panginoon. Sabi po sa awit 100 verse 3, alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Diba? Kung ayaw po sa atin ng iba, sabi po ng Bible, tayo ay sa Diyos. Kung hindi po tayo tanggap, hindi tayo mahal ng iba, ang Panginoon po, dalawang kamay pa, na tanggap tayo. Yun po yung mahalaga. And lagi po nating dapat maunawaan na wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Lord. Diba? Hindi po natin pwede ipagmalaki sa Lord yung naabot natin. Hindi po natin pwede ipagmalaki sa Lord yung nagawa natin. Kasi sabi po, ang iginagalang ng Panginoon ay yung kumikilala sa Kanya. So panatilihin po natin na meron po tayong mababang loob. Kahit ano po ang marating natin sa buhay natin. Naalala ko po, kahapon, meron nag-message sa akin. Sabi niya, ate, ipag-pray niyo po ako na magkaroon ng trabaho. Sabi niya kasi, ako po'y nanaginip na marami daw po nagpa-pray sa inyo na magkatrabaho pero hindi po ako lumapit. Kasi sabi niya, iniisip ko, hindi ko kailangan ng panalangin. Kasi siya po ay tapos sa pag-aaral at nagkaroon po siya ng magandang trabaho at galing po siya sa isang magandang school. So, ibig sabihin, maganda po pati yung kanyang records. Kumbaga, kung dito po sa atin or sa ibang bansa, madali po siya talaga matatanggap sa trabaho. Kaya lang po, it so happen na hindi siya matanggap sa trabaho. Ang dami na niyang pinasahan na companies, wala pong tumatawag sa kanya. So, nalulungkot na po siya hanggang ipinaalala sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan po siguro ng panaginip na kailangan mo ako. So sabi niya, ate, ngayon po, inaamin ko, kailangan ko po ng panalangin. Kasi matagal na po akong walang trabaho, ipanalangin niyo naman po ako. So simple lang po yung panalangin ko, sabi ko, Lord, yung kalooban mo po mangyari sa kanya. Sabi ko, magbukas ka po ng pagkakataon na magkaroon siya ng trabaho. Alam niyo po, kanina umaga, nag-message siya sa akin. Sabi niya, te, salamat po sa prayer, may trabaho na po ako. Kita niyo po, kapag kinilala po natin na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay, napakabilis pong tumugon ng Panginoon sa ating panalangin. Huwag po natin ipagmayabang kung anong meron tayo. Kasi lahat ng meron tayo, pwede po yung mawala. Pero ang Panginoon, kahit kailan, mananatili po siya sa ating buhay. Amen? So, hayaan po natin na ang Diyos ang maglagay sa atin dun sa lugar na gusto nating kalagyan. And kapag ang Lord po ang naglagay sa atin doon, it will surely be a very satisfying life.
Di ba? Hindi lamang po kayo o hindi lang po tayo uunlad, but may kasama po 'yon. Sabi nga po, may bonus pa. Meron ka ng kagalakan, meron ka pang kapayapaan. Amen? So, last po, death is life. Ang kamatayan po ay buhay sa Diyos. Sabi po sa Matthew 16, verses 24 to 25, na magkagayon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito, at ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, ay makasusumpong niyon. So alam niyo po, kung gusto natin, if we want to live our lives to the fullest, dapat matutunan po natin na mamatay sa ating sarili. So, medyo, sabi po siguro, paano kaya yun, mamamatay sa sarili? Ibig po sabihin, hindi na po yung gusto natin, yung masusunod, kundi yung gusto na po ng Panginoon. Hayaan po natin na sa lahat ng aspeto ng buhay natin, ang Diyos po ang mamahala. Di ba? Kasi kung halimbawa, pamamahalaan po natin yung buhay natin, madalas po mali. Kasi ipipilit natin palagi yung gusto natin at hindi na natin aalalahanin yung gusto ng Panginoon. Di ba? Pag sabi nga po, kapag daw meron nagugustuhan, yung isang mangingibig, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Ganun po si Ate Presi tsaka si Kuya Sok eh. Hinamak ang lahat eh. De, joke lang po. Diba? Ganun po katindi. Yung kapag meron kang gustong makuha, makamit sa buhay, hahamakin mo ang lahat. Minsan kahit ang Diyos. Para lang makuha mo. Kaya dapat palalahanan po natin yung ating sarili. Diba? Christ to me is to live and to die is gain. Yung pagkamatay po doon, hindi po yung literal na mawawalan ka ng hininga. Di ba? Ibig sabihin po, hindi na ikaw ang masusunod, kundi ang kalooban na ng Diyos ang masusunod sa iyo. Alam niyo po, yung ating mundo na kinabibilangan ngayon, masyadong masalimuot. Di ba? Kasi yung ating pong mundo ngayon, yung mali, pilit na itinatama. At yung tama, pilit na ginagawang mali. Ang nakakalungkot po, pati mananampalataya. Nako. Letter. Hindi, joke lang. Charlotte, ikaw nga muna dito. Sabi po, ang nakakalungkot, minsan pati mananampalataya nalilito na rin ano yung tama at mali. Pero hindi po dapat ganon. Kung tayo po ay namumuhay ayon kung tayo po ay namumuhay ayon sa kalooban at katuwiran ng Diyos, hindi po tayo malilito kung ano yung mali at tama. Dahil palagi po, yung bagay na may kaugnayan sa Diyos, yun po ang tama. So kaya wag po tayong malilito. Sabihin mo sa katabi mo, wag kang malilito. Piliin po natin yung buhay na kasama ang Panginoon. Piliin po natin yung buhay na puno ng kapangyarihan ng Diyos.
Di ba po, pag meron tayong sakit, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan na utusan. Kapangyarihan na manalangin na tayo ay gumaling. Kung tayo ay nasa mahirap na sitwasyon, pwede nating utusan yung ating kaluluwa na huwag kang malungkot dahil may magandang plano ang Panginoon sa iyo. Kung pinanghihinaan ka ng loob, lagi mong paalalahanan ng sarili mo, ang Diyos ang kalakasan mo, ang Diyos ang magtatanggol sa iyo, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababaya. So sana po, sa umagang ito, piliin natin na tignan yung sarili natin katulad ng pagtingin ng Diyos sa atin. Kung ikaw ay tingin mo mahina, hindi ganon ang tingin sa iyo ng Panginoon. Kung ang tingin mo wala kang kakayahan, hindi ganon ang tingin sa iyo ng Diyos. Kung ang tingin mo wala ka ng pag-asa, hindi ganon ang tingin sa iyo ng Diyos. Kung sa tingin mo hindi ka nagagaling, hindi ganon ang tingin sa iyo ng Diyos. Kung sa tingin mo hindi ka nauunlad sa buhay, hindi ganon ang tingin ng Diyos sa iyo, sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na mapagmahal at Diyos na mabuti. Tayo pong lahat ay pumikit. Ano man po yung ating kalalagayan sa ating buhay, maging ito man ay personal, spiritual, lagi po natin tandaan na alam po yan ng Panginoon. Alam ng Diyos ang nangyayari sa ating buhay. Alam ng Diyos yung kondisyon ng ating puso. Alam ng Diyos yung tumatakbo sa ating isip. Hilingin natin sa Panginoon na tignan natin yung ating buhay ng katulad sa pagtingin niya sa atin.